kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Ma'am, May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Ayan nga po mga kababayan, itong si Auntie Claire ninyo ay nag-aabang din po ng part 2. Katulad din po natin, nag-aabang din po tayo ng part 2. At mga kababayan, kani-kanina lang, naglabas na po ng part 2. Ito nga pong si Mr. Saldico. At ngayon mga kababayan, hindi lang po ito basta part 2. Kasi umuugnay at tumutugma po ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, mga kababayan. At dito matutunghayan na po natin sa part 2 ang ebidensya na totoo po talaga ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya ng mga kahon-kahon na mga pera or mga malitang pera diyan nga po sa bahay ni Martin Romualdez sa Malacanang at dito nga po sa kay Saldico. At inaamin po lahat ni Saldico dito po sa part 2. Ngayon mga kababayan, excited na po ba ang lahat? Abay, lahat po tayo mga kababayan ay nagulantang. At pati na po, lalo na itong mga makabangag, mga loyalist tanga at mga kakamputa, kakamping. Ha? Hindi sila makapaniwala mga kababayan na gagawin po ito ni Saldico na bumaliktad ng ganito. At nalaman naman po natin kung bakit po ginagawa na ito ni Saldico. Dahil alam po niya, no? Alam po niya, sinabi niya na nanganganib na po ang kanyang buhay. Kumbaga, wala na siyang patutunguhan eh. O di damay-damay na, di ba mga kababayan? Pues, ngayon, eto na po ang part 2 at mukhang may part 3 pa. Pero part 2 muna tayo mga kababayan. Hindi ko na po kayo bibitinin. Ito na po, excited po ang lahat. Panoorin natin si Saldico, mga kababayan, sa kanyang part 2. Ito na po, grabe. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video.
Ayan mga kababayan, totoo pala talaga ang sinasabi ni Orly Gutesa at ito na po ang ebidensya, ipinakita na po ang litrato. Ayan po, oh, August 16, 2024. Mga kababayan, ano pa? Ano pang may mga pizza po, oh. Ayan oh. Oh, ayan oh. May mga pizza mga kababayan, ito na po, no? Ano pang mga date ito? Mga litrato, June 14, 2024. May mga date po pala ito mga kababayan. So After talaga po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. yon mga kababayan ang sinasabi dito ni Saldico sa kanyang part 2 at mayroon daw po siyang aabangan tayo na part 3. Mukhang series po ito mga kababayan bago po mapatay daw po itong si Saldico ay nilalabas na po itong mga ebidensya ngayon at yung kung sino talaga ang totoo at tunay na mastermind dito po sa nangyayaring nakawan ng pera ng budget ng ating bansa. At maliwanag po sa sikat ng araw, ito pong si Saldico ay wala pong iba kundi si Martin Romualdez at direkta na po mismo si Marcos Jr. mga kababayan. Ito na po ang ating sinasabi noon pa sa inyo, no? Na pag lumabas po itong si Saldico at bumaliktad at magsalita po ito at ituro niya po kung sino talaga ang mastermind dito. Maluwag ko pong tatanggapin mga kababayan na pupwede ito na ang gawin state witness mga kababayan dahil sapagkat no hindi naman po talaga siya ang kayang-kayang mamanibrahin, sindikatuhin ang buong budget ng ating bansa kung hindi po yan pipirmahan ni Marcos Jr. mga kababayan. Mayroon po ritong video bago natin isa-isahin, reaksyonan nitong sinasabi ni Saldico mga kababayan. May video po dito no kung bakit ito pong si Saldico hindi po tayo naniniwala na kaya ni Saldico mag-isa ito mga kababayan. Si Marcos Jr. po talaga ang may pakana ng lahat ng ito no. Ito yata yung video mga kababayan, panoorin natin nga. Malaki ang pananagutan ninyo. Kayong naglagay sa akin dito. Malaki ang pananagutan ninyo. Kayong naglagay sa akin dito. Ayan pala mga kababayan, malaki ang pananagutan ninyo, kayong naglagay sa akin dito. Grabe mga kababayan, ito pa lang si BBM, may mga pronouncement na noon. Taong bayan talaga ang sinisisi niya kung bakit siya ngayon nandyan. Taong bayan mga kababayan. Yan daw po ang may kasalanan ang taong bayan kung bakit siya nandito ngayon bilang Pangulo. No, kaya may kasalanan kayo. Kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ito mga kababayan. Teka lang mayroon kasing video na itong si BBM hindi po makakaligtas mga kababayan. Ito na yata part 2 pa rin to, no? Tingnan natin. Pag-utusan lamang din ng mga Duterte para siraan ang ating Pangulo. Umamin ako na lahat ng binasa ko ay... Ito mga kababayan, no? Radyo Bandera News FM Jinsan. Gumagawa ng EI mga kababayan, no? Sinasabi na pag-utusan daw. Grabe. I-report nyo ito mga kababayan. Mas report po ito. Marami pong
Marami po ang mga gumagawa ngayon mga kababayan na mga video no, ng mga video na mga ano po, ka-report-report. Dahil binabago po nila, ini-AI po nila, pinapalitan po nila ang mga sinasabi ni Saldico, mga kababayan. Ha? False information, ayan, ilagay natin dyan. Report. Mas report nyo po, mayroon na po ako kanina na i-report mga kababayan na mga video na binabago po nila, ha? At iniiba po nila ang narrative mga kababayan. Pinagbibintangan nila na ito daw si Saldico ay pinag-utusan lang daw ng mga Duterte. Di ba isang malaking kagaguhan mga kababayan? May nai-report na po ako kanina kaya tuloy-tuloy po. Marami po sila ngayon. At kapansin-pansin mga kababayan, bukod po dyan sa kanilang mga ginagawa na yan, tingnan nyo po, iisa ang kanilang narrative. Tingnan nyo po ito, sabi ni Ana Malindogoy, may script ba na being followed? Just wondering. Mga kababayan, tingnan nyo po itong Shilo Magno. Ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion, pwede naman niya isaksak yung NIPS pa lang, sabi niya. Sabi ni Manny Lacson, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NIP kaya niyang gawin yun? I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sinasabi na common sense at assuming na totoong nag-insert na sa BICAM, ba't niya ibivito? Kita nyo mga kababayan? Ha? Ganito rin ang sinasabi ni Auntie Claire ninyo. Ganito rin ang sinasabi niya, di ba? Tungkol doon sa pag-insert daw, ba't hindi na lang daw in-insert? Hindi na lang daw linagay doon sa NIP pa lang. Ayon nga kay mga kababayan, ChatGPT, marami din po ang nag-google nito. Tiningnan po kung anong rason. Ang rason po pala mga kababayan, maliwanag naman po sa sikat ng araw para hindi na tayo magtagal pa. Ha? Mabilis po kasing makita at mabilis ma-scrutinize. Mabilis pong malaman yan ng mga kongresista, ng mga senador na mga kritiko nitong Marcos Jr. Ngayon, para hindi po halata, hindi agad-agad makita, hindi doon linagay sa NEP. So alam nyo ng paliwanag mga kababayan, okay? Ngayon, linagay doon sa BICAM, doon isiningit. Kasi yung BICAM, secret. Tama hindi? Di ba secreto yung BICAM? Yun mga kababayan. Kaya pala sila Senator Bato de la Rosa noon, yung BICAM 2025 budget, hindi sila pumirma. Hindi sila pumirma doon sa budget ng 2025 kasi nga alam na nila na may matinding corruption na nangyayari dito. Ang problema mga kababayan, mismong itong si Bangag Jr. ang pumirma po dyan. At nang question po ito ni Pangulong Duterte, ay itong si Bangag ay talaga naman kung todo iwas, kung todo paliwanag na wala kang makikitang ganyan. Walang ganyan. Di ba? Sinasabi niya yan. Pinagtatawanan pa niya si Pangulong Duterte noon. Di ba mga kababayan? Sinasabihan pa niya, walang ganun. Kailangan lahat ng budget bago pirmahan, kumpleto yan. Di ba mga kababayan? Ganyan ang paliwanag ni Marcos Jr. noon. Pinagtatawanan pa niya si Pangulong Duterte that time, mga kababayan. Ganyan po ginagawa nila ngayon. Sama-sama po sila, mga adik, mga trolls, at mga bangag, at mga supporters. Iisa po ang kanilang naratibo. Lalo na po itong si Auntie Claire. Na hindi po nagpapahalata na talagang natataranta na po sila ngayon dahil ayon po sa report kahapon, paglabas ng video ni Saldico ay nagkatarantahan po sila mga kababayan at bigla na lang po sila nawindang at mga kababayan naghagilap po sila, nagmeeting po lahat sila mga kababayan. At ngayon, hindi pa ba obvious nang paglabas nila kagabi, pagtugon nila sa isang kanilang press con, tatlo na silang nandoon, pati yung pangandaman na sinasabing nababanggit ni Saldico doon sa part 1 kahapon. Yung sekretary ng DBM. Kaya naman pala mga kababayan, totoo talagang sindikato itong ating gobyerno. Nawang hamon na lang natin sa ating mga armed forces of the Philippines, mga pulis, mga men in uniform. Hindi ba kayo nakakahalata? Kakampi pa ba kayo talaga sa sindikato o kakampi kayo ng taong bayan? Sino ba talagang pinaglilingkuran ninyo? Hindi ko po kayo inaano Nagtatanong lang ako sa inyo. Hindi niyo pa ba ito nararamdaman? Ito na nga po.
Sindikato na nga ang ginagawa. Sindikato na nga ang ginagawa nitong Marcos administration eh. O isa-isahin natin mga kababayan, reaksyonan natin sa sinasabi ni Saldico. Panoorin ang natin. nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Tingnan niyo mga kababayan, ito sinasabi ni Saldico, di ba? Hindi na siya mananahimik kahit pa siya ay pinagbabantaan pong patayin. Di ba ganito rin po mga kababayan ang ginagawa nila kay Gutesa? Kaya nga si Gutesa, kahit imbitado si Gutesa, imbitado si Gutesa diyan sa Blue Ribbon hearing kahapon. Natakot po mga kababayan, hindi po basta-basta na po simipot kasi nga po delikado po ang kaligtasan ni Gutesa at ng kanyang pamilya. Di ba? Tinatakot na ayon nga po kay Senator Aimee, di ba? Mabuti na lang, siguro baka nakagawa ng paraan si Gutesa na siguro baka maitago niya ang kanyang pamilya. At kahapon, tingnan nyo ba, napansin nyo kahapon mga kababayan, napakalungkot po nitong pangyayari or ito pong Blue Ribbon hearing kahapon. Mukhang wala na po sila sa mode, no? Kasi na-distract na siguro sila nang mapanood na nila ito mga kababayan. Pero bago pa nila ito mapapanood, may binabanggit itong si Lacson. Di ba sinasabi ni Lacson noon mga kababayan na mayroon siyang surprise witness at ito na yung huling nila. Sino mga nakapanood kahapon mga kababayan? Sinabi naman na last hearing na yon, Blue Ribbon hearing na. Sa kabila ng ito, lumabas na si Saldico. Tingnan niyo mga kababayan mayroon pa rin itong post, itong si Saldico mga kababayan Itong si Lacson, sa banat ni Lacson, ito po, naglabas po si Saldico ng resibo. Ito mga kababayan, resibo ni Saldico. Ang banat kasi ni Lacson, sabi ni Lacson, Saldico biniltahan si Lacson. Ayan po mga kababayan. Ayan po, a statement of former Congressman Eli Saldico, I respectfully urge Honorable Senator Panfilo Lacson to first review the full list of the alleged insertions that under the directive of President Marcos and clearly reflected in GAA 2025. You may cross-check the NIP 2025 to verify if the same line items appear there, no? To assist you, I have attached the list with the exact page references from the GAA 2025. I suggest that before making statements that may unfairly prejudice the issue, the senator should examine the documents in full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusions drawn without first seeing the whole picture. Tama mga kababayan, tingnan nga natin itong inalabas ni Saldico. Hindi yan. Hindi yan mga kababayan. Ito po mga kababayan ang nilabas ni Saldico. Ayan po, post ni Saldico ito mga kababayan, no? Ayan, no? 13 hours ago. Ito na po mga kababayan, OP File 2025. Ano to? Amount of DPWH projects, 81, 287, 503, 81 billion yata ito mga kababayan. Tama ba? Hindi. Amount of other government institution, 18 billion point 768 million. Tama, no? Billion itong, di ba mga kababayan? Total of 100 billion. Ito, mga kababayan. Ito, naka-itemize lahat, to. DPWH projects, GAA page, project title, amount. Ayan na po, naka-indicate po pala isa-isa, mga kababayan. Kayo na po lahat magano nito. Ito, tuloy natin. Ayan. Ayan, no? Isa-isa Lacson, no? Ikaw, magpakita ka Lacson ng ano mo. Mayroon ka ba ganito? Wala, di ba?
Ilang pages ito? Total 100 million. Ito po mga kababayan, pinakita po ni Saldico. Oh, punta niyo po yung FB page ni Saldico mismo mga kababayan, yung may check. Kanya po yun, no? Doon po naglalabas ng mga video at ito nga pong mga sinasabi ni Saldico. So ito, maliwanag, naka-itemize talaga. 81,287,503,000. Yan po. Yung amount of DPWH projects. Amount of the government insertions. Insertions ba? Institutions pala. 18,768,467,000, a total of 100,055,970,000. Kulang-kulang po ano to, no? 100 billion 56 million. Grabe, ang laki pala ng siningit nitong Marcos Jr. na ito. Kaya naman pala mga kababayan, no wonder na unlimited po itong mga animal na mga trolls na to. 'Di ba? Lahat na lang, no? Sinisira talaga nila lahat ng mga naglalabas ng katotohanan, mga kababayan. Pero hindi na po ito nila maanuhan, mga kababayan. Kahit patayin pa daw si Saldico, mabuti na lang Saldico ay on time po, nilabas mo na po itong lahat. At ngayon mga kababayan, yung mga nagsasabi, ito daw po ay Duterte, ito daw po ay inutusan ng mga Duterte. Alam mo, naniniwala lang doon kung ano po, ganito, hindi ka Pilipino, kung Pilipino ka, isa kang adik or wala ka sa tamang katinuan. Yun lang po yun. Tapos kung hindi ka man wala sa tamang katinuan, bangag ka. Bangag ka or ano ka, talagang bayaran ka. Binayaran ka lang talaga para mga kababayan. Kasi wala na po eh. Ultimo nga mga news eh. Yung legit na mismo mga mainstream media, kaya pag may makita kayo mga kababayan, mismong si Saldico ang nasa picture, nasa video, nagsasalita kunwari, at sinasabi baliktad, tapos sinasabi inutusan daw siya, hindi po yun totoo. Kasi mayroon na po ako mga ni-report mga kababayan. Madali lang po kasi nagawin ngayon yan. Nakikita ko, i-minute nila yung boses ni Saldico na original, pagkatapos ginawa nila ng AI yung sinasabi nila boses ito ni Saldico kasi pwedeng gawin sa AI ngayon yan eh. Tapos pinalitan na nila yung script. Sinabi na inutusan ng Duterte. Grabe, paano magagawa yun? Kalaban nga ni Vice President Inday Sara ito? 'Di ba? Pasimisinit pa nga eh. Ito nga yung isa sa dahilan kung bakit si VP Inday Sara pina-impeach nila, 'di ba? Tapos ngayon sasabihin niyo, alam nyo, yung script na yan, maliwanag pa po mga kababayan. Mga mainstream media na rin ngayon ang naglalabas ng authenticity nito. Kaya ngayon, papaano nyo yan ngayon pagtatakpan? Tuloy natin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Kita nyo mga kababayan, di ba? Naalala natin, bakit daw nagtataka si Marcos, di pa taka-taka pa, di ba? Na hindi na raw niya makilala ang budget. Kunyari lang pala yun. Yun yung narrative nila mga kababayan para palabasin na wala talaga siyang alam. Maghugas kamay ba para talagang talagang santo-santo, banal-banal talaga siya mga kababayan. Banal-banal talaga itong si Saldimo mga kababayan. So ngayon, ang nangyayari dito, maliwanag sa sikat ng araw na talagang itong si Marcos Jr. ay ginagago ang mga tao para lang sa kanyang mga kababayan, para lang po sa kanyang interes, para ang tao ay malito-lituhin at mawala po ang tao sa totoong isyo. Kasi nga po, yun po ang kanyang target. Pakay talaga ito ni Marcos Jr. mga kababayan na manglito. Lituhin ang tao at i-divert lahat po ng isyo. Lahat naman po, no, pati kanyang mga kakampit, mga lipores, same po lahat ang mga pinagsasasabi, mga kababayan. Wala pong ibang script kundi ganun lang po talaga ang script nila mga kababayan. Hindi na po nila ito matatakasan, di ba? Kunyari walang alam, kunyari magpapaimbestiga.
Pero sino bang nagpagawa niyan? Di ba yung ICI? Si Marcos Jr. din? Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayan na mga kababayan, tugma na po ito doon sa sinasabi ni Gutesa na nag-deliver po sila ng pera papunta po dyan sa Aguada, sa Malacanang. Ito na po yun. Tumutugma na po mga kababayan. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Mm. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Ayan po mga kababayan, no? Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Ayan no, May 1, 2004, June 27, 2004, 2024. Oh, mga kababayan, ayan no, October to, August 16, 2024, 7 times 50, 350. Tapos ito pa oh, times 25, ano ba to? Equals 50 times 2 siguro to. Total of 400. Deliver to RR. Sino itong RR? June 3, cash out. January 8, 2024, 30 luggages. Ang dami. Oh. June 4, 2024, cash out. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act, So mga kababayan, totoo talaga lahat ang mga sinabi ni Gutesa. Ito na po, yung hinahanap ni Lacson na sinasabing magko-corroborate doon sa sinasabi ni Gutesa na ebidensya, ay ito na po mga kababayan, nagtugma na po ito, nag-corroborate na po. So meaning to say, kung hindi man tayo abogado, pero kung titingnan ko ito ng mga abogado at nakakaalam sa batas, tugma po itong dalawang ito, ano po sila, nagja-jive, nagsisame po yung yung sinasabi ni Gutesa, hindi na po yan accusations, kundi ebidensya na po talaga yan dahil mayroon linabas din ito si Saldico na tugma doon sa sinabi ni Orly Gutesa. Pareha sa mga binanggit na mga pangalan at ganun din karami. At mas madetalyado pa nga ito ngayon, nilalabas ni Saldico, mga kababayan. Kaya wag na po kayong lumusot dahil ito na po ngayon ang katotohanan. Ito na po ang katotohanan ngayon. Ayan March 11, cash out, 17 luggages. ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya. Totoo ang sinasabi ni tao niyang si Orly Gutesa, mga kababayan. Totoo. Ayan January 11, 2025, cash out. Ilan yan? 1 times 20 equals 40 ba yun? May nakasulat Sa doon. Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Ayan kumpleto mga kababayan. Ito na yung hinahanap natin. So ano pa bang inaano mo, Lacson? Kaya wag niyo ipapatigil ang diyan, ang hearing. Yan mga kababayan ang dami ng mga malita na yan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025,
Nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay 25 billion mga kababayan ang napuntang SOP mismo kay Bangag Jr. Ayan na po ang isang ebidensyang maliwanag. O Auntie Claire, ano ang sasabihin mo? Hinahanap po yung part 2, di ba? Ito na yung part 2. in total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayan mga kababayan, abangan po natin ang part 3 na sinasabi dito ni Saldico. At dito po mga kababayan, ako ito noon pa man sinasabi ko na ito sa inyo na pag lumabas itong si Saldico at sasabihin niyang lahat, para sa akin mas malugod kong tatanggapin si Saldico ang maging star witness dito. Kasi si Saldico talaga ang mayroon pong direktang kinalaman at nakakaalam kung sino po talaga ang mga totoong may sala. At sinasabi na nga niya ngayon, si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. BBM, mga kababayan. Saan pa ba? Ano pa ba ang gusto ninyong katunayan? Ito na nga, Lacson. Para saan ka ba? Ha? Para sa bayan ka ba talaga o para kay BBM lang? Sagutin ninyo ito kasi ito matindi po itong hamon sa inyo eh. Bakit hindi ninyo noon pagtanong si Gutesa? Bakit binubutasan ninyo si Gutesa na totoo naman pala ang sinasabi ni Gutesa? Di ba? Bakit binubutasan ninyo patungkol dyan sa sinasabi na fake daw yung notaryo? Di ba iisang script nila mga kababayan? Si Auntie Claire na mapanood natin kapag ayaw ko nang ipalabas dito kasi na-high blood lang ako eh. Nakakainis, ang sarap teresin. Kung kuto lang ito si Auntie Claire eh. Sarap teresin eh. Oh, doon sa kalbong panot, di ba? Kaya hindi ko na papanood sa inyo kasi baka madagdagan lang ang pagka-high blood ninyo dahil wala talagang kwenta-kwenta itong pambansang tagapagsinungaling ng Pilipinas. At ang tanong na lang nito mga kababayan, gaano ba kaya ka-safe itong si Saldico at saka itong si Orly Gutesa kasama ng kanilang mga pamilya? Protektahan po sana natin mga kababayan. Sana po, loobin ng Diyos na talagang makauwi dito sa bansang Pilipinas. Ngayon po, dati ang narrative nila, gusto nilang pauwiin si Saldico ay kahit anong sigaw ng taong bayan, pauwiin si Saldico para magsabi na ng totoo. Sabihin na yung ganito, sabihin na yung ganon, kung sino talaga ang mastermind, ano talagang may kinalaman dito, sino-sino talaga. Ngayon nagsalita na, itong mga kakamputan na to, kakantae, lamon tae, lamon suka, kain suka, kain tae, itong mga ito, pasintabi sa mga kumakain. Ngayon, hindi na rin sila isa na kanilang reaksyon ngayon. Credibility naman ni Saldico ngayon ang kanilang banat. At ang mga bangag ng mga trolls ay idadivert na naman at sasabihin, binayaran at inutusan ng mga Duterte. Galing! Palakpakan talaga! Ang maniwala dyan sa mga inyong mga pinagsasabi, kung hindi bangag at adik, ay bayaran. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Binayaran kayo para ipagtanggol ninyo ang magnanakaw na presidente ng Pilipinas. Kaya kung sino man ang kakampi nito, malapit-lapit na ang paghuhukom. Malapit-lapit na, darating din ang araw, babaliktad din yung panahon. Huwag nyo nang antayin, BBM, at pamilya mo na matulad ka doon sa ibang bansa. Sa Nepal, kinaladkad
sinipa at nasunog ng buhay ang asawa ng Prime Minister. Aantayin niyo pa ba yan? Aantayin niyo pa ba na nahulog doon sa bangin at sinipa-sipa, pinagbubugbog ito pong minister, finance minister ng kanilang bansa, at sinilaban ang sa Indonesia naman sinilaban ang kanilang kongreso? Aantayin niyo pa ba yan? Hindi pa ako nananakot. Pero tandaan ninyo mga kababayan, ang history, mayroon na tayong history na hindi nyo po napigilan ang daluyong ng taong bayan na magsalita. At habang pinipigilan ninyo, tinatakot ninyong taong bayan, mas lalong maglalakas ng loob. Lalo pa ngayon na mayroon na pong direktang nagtuturo dito kay Martin Romualdez at kay Saldico, kay BBM na mismo kanang kamay ni Romualdez. Ayon kay Vice President Inday Sara Duterte, Martin Romualdez, Saldico lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Totoo, lumabas po lahat ang katotohanan ngayon mga kababayan. Now, sa atin pong mga men in uniform, nananawagan po ako, tindigan nyo po, tayuan nyo po ang inyong pinanumpaan na maglilingkod po kayo sa bayan. Hindi po kayo tagapaglingkod ng mga politiko. Ang mga politiko po ay lilipas, darating, papasok, aalis, mawawala po sila. Pero ang karangalan at ang inyong sinumpaang tungkulin bilang bayani ng ating bansa, mananatili yun hanggang matapos ang history, hanggang matapos ang katapos-tapusan ng history ng Pilipinas. Maniniwala kayo sa hindi. Kailangan yung tumindig ng tunay na kabayanihan. Hindi po pwede dito yung magsusuporta ka. Kasi balang araw, tandaan po ninyo, tandaan po natin lahat, mayroon pong paglipat ng administrasyon. Papaano kung malipat ang administrasyon? Hindi ba kayo nag-iisip? Baka, akala ninyo, hindi ito forever. Hindi obra dito yung pakana na magmamarsyalo daw. Mayroon daw tumutunog mga kababayan. Ito pa. Ito mga kababayan, bago natin tapusin yung video na ito. Babala sa inyo ha. Mga kababayan, iwas po kayo sa mga mall. Iwas mo muna kayo sa mga mall. Kasi may balibalita, no? Hindi ko po ako nananakot ha. May balibalitang delikado sa mga mall, sa mga matataong lugar, sa mga parking area, sa mga public utility, iwas muna kayo. Medyo muna kayo mga kababayan. Ngayon sa panahon nito ngayon, iwas muna kayo. Iwas muna. Liban na lang doon sa mga rally ng mga INC at mga rally po sa EDSA na magaganap. Pero ingat pa rin po tayo mga kababayan. Pero for now, kasi sinasabi mayroon po tayong natanggap na report na di umano mga kababayan, gagawa ng gulo para mag-declare ng martial law dahil malapit na po mga kababayan, malapit na po ang katapusan ng kahibangan ng Marcos administration na ito. Mga kababayan, sama-sama nating abangan ang part 3 na pagre-reveal at pagbubunyag ng mga tunay na may sala, tunay na magnanakaw sa ating bansa ni Mr. Saldico. Ito muli si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayong muli sa susunod na pagkakataon, mga kababayan. Kailangan po natin ito. Huwag po natin pabayaan ang ating bansa dahil isa lang po ang ating bansa. Mga kababayan, magsama-sama po tayo dyan po sa lahat ng mga rally, Luneta man o EDSA man ito, mga kababayan. Sapagkat ito na po, dati sa Orligotesa pa lang, mga kababayan, ang atin pong nakitaan na naglilink dito nga kay Martin Romualdez at dyan sa Malacanang. Ngayon, mismo na po si Saldico, ang kanang kamay ni Martin Romualdez at kaibigan. At talaga naman, kinukumpirma din to ni Marcos, mga kababayan. May video din na talagang kaano niya ito si Saldico, mga kababayan. Ni BBM. May video din ganun. Asan na yung video na yun, mga kababayan? May video ganun na pinupuring-puring niya yan si Saldico, mga kababayan. Doon sa isang video sa Bicol. Mayroong ganun Mayroong ganun, mga kababayan. Kaya ito na po ang sumisilyo, nagpapatuon na po ng lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya wag na po natin bibitawan, wag na po tayong bibitaw dito sa mga ganito pong pangyayari ngayon.
unti-unti na po, kunting-kunting ano na lang po ito mga kababayan, magkakaroon na po tayo ng katahimikan, kaayusan sa ating bansa. Dahil ngayon, ito po ay pilit po nilang ninanakaw, pilit po nilang inaalis, tinatanggal po sa atin ang lahat mga kababayan. Ito ito pala patunay mga kababayan, ito. Ito yung ebidensya na talagang ayan magkasama si Orly Gutesa. Ayan Orly Gutesa po yan mga kababayan, yung naka-blue. Martin Romualdez, Saldico, ayan magkakasama po sila mga kababayan. At mayroon naman si video, di ko naman kung nasaan na yon, video na si Martin si BBM mismo ay sinasabi niyang kasama nila si Saldico mga kababayan. So, lahat ng mga ito na po yung mga corroborating evidences na nagpapakita na po lahat. At mayroon pa po tayong aabangan ng paglalabas ni Saldico ng part 3. At hindi natin alam kung hanggang saang part po ito. Pero malinaw, isa pang malinaw dito, natukoy na po kung sino talaga ang totoong may sala ng pandarambong magpagkamatay ng maraming mga Pilipino. Walang iba po itong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Dahil sa kanila, na wala po ang pera na pinapagawa po sana sa mga flood control dyan sa Cebu, sa iba't ibang mga lugar, lalo na po sa marami po ang mga namatay nating mga kababayan. Itong nakalipas na bagyo, 200 plus ang mga namatay mga kababayan. So hindi po sana mawawala ang kanilang buhay kung hindi dahil dito sa pagnanakaw nitong magpinsan at talaga namang pagka Marcos Romualdez tatak magnanakaw. Nakaginis na yan, iginis mo na Book of Record. Abangan na natin sa Guinness ang record ng mga Marcos. Isa po talaga sa tunay at totoong World Guinness Record magnanakaw ang mga Marcos apelyido na yan. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita tayo sa sunod na reaction video. Ito muli si Bimar Channel. Kung nakarating ka sa dulo ng video ito, paki-comment po ang inyong komentaryo, ang inyong opinion. Pakilagay niyo na rin po ang inyong lugar at nang mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!